Hello po guys, samahan niyo po ako kung paano po ako gumawa ng pandesal. Una po, sugar. 1/2 cup sugar po. Next, 2 and 1/2 teaspoon yes. Next po, fresh milk. Pwede rin po gumamit ng water. Depende po kung anong gusto nyo. Mix nyo lang po hanggang matunaw po yung sugar. Pag alam nyo pong wala na po, i-ready nyo na po, takpan para iset aside po. Next po, 4 cups flour. Din sasalain po natin. Next po, 1/2 cup powder milk. Next, 1 teaspoon baking powder, salt, at sasalain po muna ulit. Tapos i-mix lang po siya ng maayos, ang mabuti, para i-set aside ulit. Next po, yung liquid kanina po, lalagyan muna po natin ng butter. Melted butter po siya, 3 spoon. Plus oil, 2 spoon. Then egg po, 1. Scramble nyo lang po. Then haluin na lang po ng mabuti. Nag-ready na rin po ako ng bowl na may butter. Pinahiran ko lang po. Ano po, simulan na natin yung sa mixer po. Mga 6 to 8 minutes na po, pwede na po siya. Basta niya makita nyo po siya na ganyan na po. Ayan na po, ang ginawa ko po. Tignan nyo na lang po. Lalagyan po natin ng butter para hindi po madry yung ating dough. Yan po, nilagay ko na po sa bowl na may butter po yan. At tinakpan ko na rin po para iset aside at paalsahin. After 30 minutes po, yan po, nangyari na po. Nag-double size na po siya. Pwede na natin simulan yung pagmasa. Tinanggalan ko na po muna ng hangin-hangin yung ating dough. Para siksik po yung ating tinapay. At dinandahan ko na rin po pag-roll. Sorry po kasi 1 hands lang po yung ginamit ko dyan. Pero okay naman po siya. Yan po. Yan lang po yung ginagawa ko po. Nag-slice na rin po ako. Depende po kung anong kalaki yung gagawin nyo. Sa akin, hindi ko rin po yan nasukat. Tansya ko lang po yung pag-slice dyan. Hanggang sa maubos po. Madali lang po siya, pagsundin nyo lang po yung paano ko ginawa. At ayan na po, natapos ko na po siya. Next ko po, bibilugin ko lang po siya. Dalawang shape po yung gagawin natin. Ituro ko rin po kung yung isa po kung paano gagawin. Una po muna yung ginawa ko, yung bibilugin po.
Ganyan lang po yung paggawa ko po. At yan na po, tapos na. Yung isa po, yung ginawa ko po, tuturo ko rin po sa inyo kung paano ko ginawa yung isang klase po. Yung ibang shape po na tinapay. Kahit hindi po makinis yung ating dough, wala po problema. Kasi pag naalsa po yan, kikinis na rin po siya. Basta malambot lang po. Ayan po, natagawa ko na. Dalawang shape po yung ginawa po natin. Ayan po, inano ko na po sa breadcrumb. Yung breadcrumb ko po, bali homemade ko rin po siya. Hindi po ako bumibili ng breadcrumb para po sa pandesal ko at sa tinapay ko. Ginagawa ko lang po yan. Yung mga tira-tirang tinapay, pwede po natin gawing breadcrumb. Ayan po. Natapos na nga po yung isa. Next po natin, gagawin yung bilog ko na ginawang pandesal. Depende po, may tao din po na hindi ayaw ng breadcrumb. Depende po, sa akin kasi mahilig po ako ng breadcrumb. Kaya nilalagyan ko po yan ng breadcrumb yung aking pandesal. Ganyan lang po yung ginagawa ko. Maliit lang po yung lagayan ko kaya masiksikan. Pero kung gusto niyo malaking lagayan na yung breadcrumb, pwede naman po, wala po problema. Sa akin po kasi maliit lang po yung nilagyan ko kaya siksikan po yung ating to. Pero wala po problema kahit masiksikan po yan sila. Ayan na po, tapos na. Ready na rin po. Natin paalsahin natin. Pinalsa ko po siya ng 1 to 2 hours. Sa akin kasi 2 hours ko talaga po siya bago niluto. At ayan na po. Pwede na po siyang isalang. Nag-preheat na rin po ako ng ating oven. Ayan po. Pinasok ko na po sa oven yung ating first tray. After 20 minutes po, yan na po, naluto na po yung ating tinapay. Ayan. Finished product po natin. Thank you for watching. Love you guys. Actually, mga Pinay lang po ang kakain yan. Thank you.